our beloved Boss Mike Cervera. Matapos na muling hindi dumalo sa pagdinig, na-cite in contempt na House Committee on Good Government and Public Accountability ang 4 na opisyal ng Office of the Vice President. Sa pagdinig nitong Lunes, naghain ng motion si Deputy Speaker at Quezon Representative David Suarez upang i-contempt sila Lemuel Ortonio, Assistant Chief of Staff at Chairperson ng Bids and Awards Committee, Gina Acosta, isang Special Disbursing Officer, at ang mag-asawang Sunshine Chari Fajarda at Edward Fajarda na mga dating opisyal ng Department of Education at ngayon ay nasa Office of the Vice President. I move that we cite in contempt these individuals for their continued defiance to attend the hearings on Good Government Committee, sabi ni Suarez. Inaprubahan ng chairperson ng komite na si Manila Representative Joel Chua ang motion kaugnay ng paglabag sa Section 11A ng rules ng Kamara matapos na walang marinig na tumutol. Sumunod na naghain ng motion si Antipolo City Representative Romeo Aco at hiniling na ang mga na-contempt ay parusahan ng komite ng pagkakakulong sa detention center ng Kamara hanggang sa oras na matapos at maisumite ng komite ang pinal na report ng isinasagawang pagdinig sa plenaryo ng Kamara. Inaprubahan din ni Chua ang motion matapos na walang marinig na pagtutol. Naglabas naman ang komite ng isa pang sabina para kay OVP Chief of Staff Undersecretary Zuleika Lopez na nasa ibang bansa na sa kasalukuyan para sa kanyang tiyahin na mayroong karamdaman. 2 sa sabina ang nagpadala ng liham na hindi sila makakadalo sa hearing dahil kailangan nilang pumunta sa ilang probinsya upang tapusin ang trabaho nila sa OVP. Ngunit ayon kay Suarez, pwede namang i-reschedule ang biyahe nila sa probinsya para lamang makadalo sa hearing sa Kamara. Medyo nakakapagtaka kasi, pare-pareha silang umalis, pare-pareha silang may travel order. Sa araw na may hearing tayo, wika ni Suarez. It makes me think that there is malicious intent behind these travel orders just so they could avoid attending these hearings. Iniimbestigahan ng komite ang paggamit ng confidential funds ng OVP sa DepEd na dating pinamumunuan ni Duterte noong 2022 at 2023 na may kabuuang halagang 612.5 million pesos.